Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Malugod po namin kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pag-aaral na ito, matututuhan natin na bagamat may kaguluhan, kasamaan at pag-uusig sa sanlibutan, ang Diyos ay nananatiling may ganap na kontrol. Ang mga kaharian ng tao ay lilipas, ngunit ang kaharian ni Kristo ay mananatili magpakailanman. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya upang tayo ay manatiling tapat, mapanalanginin at handa sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bago po natin pakinggan at panoorin ang recorded Bible study presentation ni Pastora Jade M. Hintay, tayo po muna ay yumuko para sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na sumasa mga langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli naming mapag-aralan ang inyong banal na salita. Nihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga propesiya sa Daniel Kapitulo 7. Buksan mo po, Panginoon, ang aming isip, hipuin mo po ang aming puso at tulungan mo po kaming makita si Jesus bilang aming hari, hukom at tagapagligtas. Naway mapatatag po ang aming pananampalataya at maihanda ang aming buhay sa kanyang malapit na pagbabalik. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bago po natin mapakinggan ang mensahe ni Pastora Jade sa ating pag-aaral sa aklat ng Daniel Kapitulo 7, ay atin po munang pakinggan ang isang awit na hango sa makapangyarihang mensahe ng kabanatang ito. Ang awiting Ang Kaharian ni Jesus na magpapaalala po sa atin na ang mga kaharian ng sanlibutan ay lilipas, ngunit ang kaharian ni Jesus ay mananatili magpakailanman. Sa pangitain ni Daniel sa gitna ng gabi, mga kaharian ay bumangon sa lupa. Makapangyarihan man ang tao sa sanlibutan, lahat ay lilipas sa takdang panahon. Ngunit ang kaharian ni Jesus ay walang hanggan. Hindi mawawasak, hindi kailanman lilipas. Sa gitna ng takot, siya ang ating pag-asa. Si Jesus ang hari magpakailanman. Nabuksan ang mga aklat sa hukuman ng langit. Ang sinaunang mga araw ay naupo sa trono. Walang nalilihim sa kanyang banal na mata, ngunit ang tapat sa kanya'y hindi niya pababayaan. Ngunit ang kaharian ni Jesus ay walang hanggan. Hindi mawawasak, hindi kailanman lilipas. Sa gitna ng takot, siya ang ating pag-asa. Si Jesus
dumating sa mga ulap, tinanggap ang luwalhati at walang hanggang kapangyarihan. Ang mga banal ay kaniyang paghaharian, at sa kaniyang piling tayo'y mananahan. Ang kaharian ni Jesus ay walang hanggan, hindi mawawasak, hindi kailanman lilipas. Manatiling tapat, magtiwala sa Kanya. Si Jesus ang Hari magpakailanman. Si Jesus ang Hari Ngayon po ay pakinggan na po natin ang mensahe ni Pastora Jade M. Hintay na pinamagatang Daniel Kapitulo 7, ang apat na hayop at ang paghuhukom sa langit. So ang ating pong topic ngayon ay nasa Daniel chapter 7 na po tayo, part 1. Ginawa natin itong part 1 at may part 2 tayo sapagkat napakahaba po ng ating pag-aaral. Kaya hinati natin ito at mukhang nasa 150 slides so tayo. Kaya hinati ko po ang ating pag-aaral na ito. Isa po ito sa mga hindi po nakakaalam, no? Ang conversion ko po ay dahil sa pagtuturo na naalaman ko po ang Book of Daniel and Revelation. So naalala ko po si Pastor Rodolfo Bautista Sr. na siyang ginamit ng Panginoon upang maunawaan ko po ang lahat ng Daniel and Revelation. At ito ang ginamit ng Diyos na kumbaga po ay modalities upang ako po ay maging Seventh-day Adventist. Kaya kung meron mang topic, no, na malapit sa puso ko ay Book of Daniel and Revelation, Last Day Events at saka po Sanctuary. Yan po talaga ang kumbaga po ay and of course righteousness by faith, no. Yan po yung mga topic na kahit siguro nakapikit pwede nating ma-explain sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sapagkat ito yung naipunlan ng Diyos sa aking puso. Kaya po kumbaga po yung ating mga ginagawa dito sa ating platform na ito, Ma'am Rose, ay hindi lang para sa ating mga kapatiran, ay maging bahagi ito upang maibigay natin sa ating mga kaibigan na hindi natin kasama sa pananampalataya, na kanilang maunawaan. Hindi man tayo nakakapangaral, ngunit sa ating pong pag-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya na hindi pa natin kasama sa pananampalataya, ay maging bahagi ito sa kanila. So tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Binigyan kami ng pagkakataon na makita namin ang inyong kagilagilalas na gawa. At sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito ay amin lalong maunawaan ang mga bagay na may kinalaman po sa history, sa future na darating at sa mga nakalipas na it will come to pass. Panginoon, salamat po. Your word is active and alive, sharper than any double-edged sword. At salamat po sapagkat sabi nga ng John 17:17, your word is truth. Sanctify us with your word. Alam namin ang inyong salita ay mananatili at tatayo habang buhay. At kami po ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay magbibigay sa amin ng iba yung kaunawaan at matanggap namin ng may pagpapahalaga sa aming buhay. Lalo tigit sa mga darating na mga pangyayari
na lalong ma-identify kung sino nga ba talaga ang Antichrist. Panginoon, maraming mga turo tungkol dito pero alam namin the Bible and the Bible alone ang tunay naming pamantayan sa aming pong pag-aaral. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So dito tayo, no? At gusto ko po na i-share sa inyo mula sa New King James Version ng ating pong Daniel 7. Kasi marami po, no? Gusto ko sanang ito ano natin, kumbaga po ay disclaimer, no? Marami kasi akong natatanggap na mga text na marami raw po talaga ay nakikinig sa atin. Pero marami rin po tayo, hindi natin maiwasan yun, ano, na tayo raw po ay nag-iimbento lang. So gusto ko na hindi ito iniimbento, no? For sure, ang ating pong pagtalakay po sa biblical and prophecy aside ay hindi natin kayang tawaran na ito ay baguhin, dagdagan at bawasan. So gusto ko na lahat tayo ay magbasa ng Biblia para doon natin masasabi na ay hindi naman pala inimbento lang ano, kundi sabi nga po ang Adventista, tandaan niyo to, let us try to narrow it down, ano po, at sana ito ma-memorize natin. Ang Adventist po ay hindi preterist, hindi tayo futurist, tayo po ay historicist, no, in nature. At dahil doon, ang ating pong pag-aaral ay sola scriptura. Ibig sabihin po yun na isang salitang Latin, ang ibig sabihin sa English ay Bible and Bible alone. So ang ating pamantayan ay the scripture interprets the scripture. So walang sino man ang pwede mag-interpret sa atin, ano, kundi yung Bible. Kaya ito ang ating text, no? In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream, ambitions of his head while on his bed. So sino po ang nagkaroon ng dreams or vision? Si Daniel. Then he wrote down this dream telling the main facts. So kanyang sinulat, ano? Ito ang kanyang isinulat ayon sa kanyang panaginip at sa kanyang pangitain. And Daniel spoke saying, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. Verse 3, and four great beasts came up from the sea, each different from the other. So iba-iba raw po yung bees. Saan doon nanggaling? Sa dagat. So ang dagat ay tubig, ano? Mamaya papakita natin ano bang ibig sabihin nito, mga narito. The first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked up and it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. So ang una pong hayop ay leon at mayroon pong agilang pakpak. So kung titingnan natin, ano, ang king of the jungle is lion. At tandaan natin yan, ha, wag niyo pong burahin. At yun namang eagle ay king of the prey o kalawakan. So ibig sabihin ay superior na mga hayop, no? At bigla dong nagkaroon po ng na pluck off daw yung kanyang wings. Tingnan natin, ha. And suddenly another beast, a second, like a bear. It was raised up one side and had 3 ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it, arise, devour much flesh. So ang pangalawang hayop ay bear. At ang nakaka-outstanding distinction dito, yung bear ay may 3 ribs. So i-take note niyo yan dahil yan po ay bahagi ng ating history, no? Tingnan natin yan. After this I looked and there was another like a leopard, which had on his back 4 wings of a bird. Hindi po sinabing eagle wings, but yung wings daw ng isang ibon.
And the beast also had 4 heads, and dominion was given to it. So ang pangatlo ay leopard, na may pakpak ng ibon at may 4 na ulo. No? At yun daw ibinigay doon. No? Buhat doon sa isang leopard, yung kanyang ano po ay ibinigay doon sa 4. Meron pong ano yan meron pong kumbaga po ay prophecy, it will come to pass. And verse 7, after this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, trampling the residue. No, the word residue is remnant, no, with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Yung pang-4 na hayop ay kakaiba, no? Exceedingly strong, dreadful, nakakatakot, terrible. At ang kanyang distinction, tandaan nyo meron siyang iron teeth. No? At ang gusto niya pong wasakin, at kanyang yapak-yapakan, yung residue, yung remnant. So you can open your dictionary, it's just the same. No? Residue and remnant is tantamount. Pero kakaiba ito sapagkat ang hayop nito ay may 10 horns. Verse 8, I was considering the horns. Bakit doon siya kumbaga po, nagkaroon ng parang, stop! Teka muna. Aalalahanin ko, ano yung horn na yon? Ito yung kay Daniel, And I was considering the horns. And there was another horn, a little one, coming up among them, before whom 3 of the first horn were plucked out by the roots. And there in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. So yung 10 horns na yon, ay na-pluck out yung 3, so naging 7. Pero buhat doon sa 3 na-pluck out, may sumibol na isa. At ito ang kanyang characteristic, hindi tayo nag-iimbento dito o nagdadagdag at nagbabawas. Ay may matang katulad ng mata ng tao at nagsasalita ng mga bagay na kahindik-hindik, no? Ano kaya yon? Verse 9 until 10. Ito yung vision ng Ancients of Days. No, alam natin, ang Ancients of Days is God the Father. Tandaan niyo yan, At kung napag-aralan po natin ng sanctuary, ito na yon, dito na humugot yon. And I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame. Its wheels are burning fire. Verse 10, a fiery stream issued and came forth from before him. 1,000,000 ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. So dito po mga kaibigan ay dinescribe yung Ancients of Days na nakaupo doon sa trono, no, at naglalagablab po, no, ang po, hindi ibig sabihin talagang naglalagablab na apoy, no. Yan po yung mga tinatawag na yung tinatawag natin na isang part ng speech, no, na ito ay inahahalin tulad lang po, no. Pero dito ay mayroon daw pong libo at libo at libo at libo na nagmi-minister sa kanya, no. At alam natin ito isa siyempre ito heaven, so mga angels. At doon sa court na yon ay may mga libro at nabuksan ang books. So may books, marami, no. And I watched then because of the sound of the pompous words which the horn was speaking. Sasalita yung yung pompous word, naalala nyo ng kaiba-ibang mga masasamang salita. Tandaan nyo yan, At ang nagsasalita, yung
yung pong sumibol na horn doon sa nahugot sa tatlo. And I watched till the beast was slain, and its body destroyed and given to the burning flame. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away. Ano nyo na ha? Papansin nyo. Yung mga beast daw na nabanggit natin. Lion, na mayroong eagle wings. Leopard, yung bear, na may 3 ribs. Pangatlo, yun daw pong leopard na may pakpak ng ibon at 4 na ulo. No? Ay, ito yung and had their dominion taken away. So doon pa lang yung may kapangyarihan pero inalis sa kanila. So it will come to pass, no? And I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man. Have you ever realized the word the Son of Man in the book of, what? Naalala nyo yun? Naalala nyo yung kasama ng 3 Hebreyo na mga kasamahan ni Daniel? Itinapon sa pugon. Yung nagbukas ng pugon, namatay nga di ba? At nakita po, no? Teka, sino yung kasama? May kasama kayo 4 sila, no? Sinamahan sila sa pugon. The Son of Man, no? Si King Nebuchadnezzar, di ba? Naalala niyo yon? Gumawa siya ng napakalaking statue na made of gold, na symbolizing yung kanyang empire yun, yung kingdom niya, kasi kaya ginawa niya lahat gold, no? And coming with the clouds of heaven, he came to the Ancients of Days, and they brought him near before him. So nakita ni Daniel, yung si Jesus. At si Jesus ay lumapit doon sa tatay, sa ama, which is the Ancients of Days. Then to him was given dominion and glory and kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. So lumapit po, no? Naalala nyo nung si Jesus po ay bumalik na po sa kanyang ama, di ba? Ito yung senaryong yon. At yung bilang siya 2 kanyang likas, both God and man, both divine and human, yung lahat ng power na sinauli niya sa ama, binalik sa kanya, no? At siya'y magtatayo, ito yung gustong-gusto ko ng kanyang kaharian na hindi masisira, no? And Daniel's vision interpreted. I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and visions of my head troubled me. So talagang siya, no, parang nag-grieve siya, humagulol, nalungkot, no? At nagkaroon ng matinding kagulumihan doon sa kanyang mga pangitain ay pinakita sa kanya. I came near to one of those who stood by and asked him the truth of all this. So nagtanong siya. So he told me and made known to me the interpretations of these things. So ang tayong Adventist hindi nag-i-interpret. Eto na no? Those great beasts, piniliwanag sa kanya, which are four kings which arise out of the earth. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. So mawawasak lahat yon, it will come to pass. Pero yung bibigyan ng kaharian ng Diyos na residue, yung remnant, yung mga tapat na lingkod ng Panginoon, ay ang kanilang kaharian ay mananatili magpakailan-kailanman. Then I wish to know the truth about the 4 beasts. No, alam niyo po, makulit si Daniel. Gusto ko malaman ano bang ibig sabihin ng 4 na beast na yon, which was different from all the others.
exceedingly dreadful, and with teeth of iron and nails of bronze, which devour broken pieces and trample the residue with his feet. Doon siya interesado, no po, hindi lang doon sa mga nabanggit na mga V's, pero doon sa fourth V's. Kasi katakot-takot, nakakatakot, no, dreadful. At mayroong ngipi ng nabakal. At ang kanyang nails ay bronze. At ito ang kanya pong gawa, yung ikaapat na hayop, wasakin ang remnant. No po, total annihilations, doon sa remnant. And the 10 horns that were on his head, and the other horn which came up, before which 3 fell, namely, 3 raw yung nahugot, kasi sa 10 sungay, ay nahugot yung 3 at sumibol ang isang maliit na sungay. Dito si Daniel, talagang paliwanag mo to sa akin. No, yun ang kanyang yun ang gusto niyang malaman, na ang horn na ito ay may mata ng tao, may bibig ng tao at nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda. No? I was watching, and the same horn was making war against the saints. Yun daw horn na yon na sumibol doon sa 3 nahugot na horn, ang kanya pong talagang target ay mga banal, and prevailings against them until the ancients of days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came for the saints to possess the kingdom. So, pero dahil nga po galit na galit yung little horn na yon doon sa residue, sa residue which is remnant, tatandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimot. Kahit magbukas kayo ng dictionary, design, tantamount yan, At doon sa mga banal, pero hindi po nagwagi, sapagkat yung ancients of days came, at yung paghuhukom, mga kaibigan, ay it was made in, sabi nga, in favor sa mga banal ng mga ng ating Panginoon. At yun lang mga banal ang magpoposes ng kanyang kaharian. Thus is said, eto na, hindi tayo po tandaan nyo to, hindi tayo nagsasarili ng ating interpretation. And the 4th beast shall be a 4th kingdom on earth, which shall be different from all other kingdoms, and shall devour the whole earth. Kakaiba yung ikaapat na hayop na may sungay. At yung sungay ang matindi. The 10 horns are the 10 kings who shall arise from this kingdom. And another shall arise after them. He shall be different from the first ones, and shall subdue 3 kings. So, 10, kanyang binawas yung 3, nahugot at sumibol. So, kakaiba. Doon ang gagaling sa ikaapat na empire, yung Antichrist. Iano natin yan sa next meeting natin. Napakaganda to, Dito pala nga tayo sa text nakukuha na natin yung giz, ng ating pong pag-aaralan. And he shall speak pompous words. Ito ang kanyang characteristics. Against the Most High. Magsasalita ng laban sa Diyos. Pangalawa, shall persecute the saints of the Most High. Kanyang ipe-persecute ang mga banal. Pangatlo, ang kanyang karakteristik, itong maliit na sungay nito na sumibol doon sa nahugot na 3. So manggagaling po sa ikaapat na imperyo, ang Antichrist. And shall intend to change times and law. Babaguhin ang panahon at ng batas. Then the saints shall be given into his hands for a time, times, and half a times. So yung mga banal at ito po ay ibibigay sa kanilang mga kamay. At may oras,
May oras, ito yung magandang pag-aralan sa next meeting yung mga ito na ito ng Antichrist o yung little horn, no? Sa next natin yung pag-aaral kasi napakahaba po nito. But the court shall be seated, and they shall take away his dominion to consume and destroy it forever. Yung pong Antichrist, mga kaibigan, ay wawasakin. At hindi na ito makakapanahan magpakailanman. 27:28. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Verse 28. This is the end of the account. As for me, Daniel, my thought greatly troubled me, and my countenance changed. But I kept the matter in my heart. So ito po yung text natin na pinag-aaralan ngayong araw na ito. At nawa pagkalooban tayo ng Diyos ng kaunawaan para atin pong masaysay ng husto kung ano bang ibig sabihin dito ni Daniel. Kaya tayo nasa part 1 pa lang po tayo, ha? Daniel 2 gives powerful proof that God is real and that he has power to control the future. But Daniel 7 gives even more proof. Daniel 7 covers the same material as Daniel 2. Daniel 7 also shows an important part not shown in Daniel 2. Bakit? Sapagkat doon sa Daniel 2, natapos lang siya roon sa statute, ano? Pagkatapos, pero dito talagang ipinapakita hanggang doon sa great judgment, ano? At pati yung libro. Naalala nyo, no? Pati yung mga, yung ating tinatawag na investigative judgment ni Jesus at mga libro, no? Nandoon yun sa Daniel 7. The key to understanding Daniel 7 is found in Daniel 2 because they are parallel. Yan po, parallel po sila. At kung pag-aaralan po natin ang Daniel 7 and 2 and Daniel 8 and 9, parallel po ito sa Revelation chapter 12, Revelation chapter 13, and Revelation chapter 14, Revelation chapter 17, and Revelation chapter 18. Yan po mga significant na mga chapter sa Bible na magkakaduktong sila. Sila po ay hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kaya nga pag pinag-aralan ng Daniel, dapat isusunod ang Revelation. They cover the same period from Babylon to the end of human time. They point to the same 4 kingdoms. Yung sinasabi sa Daniel 2, sinabi sa Daniel 7, pero mas significant ang Daniel 7 sapagkat ipinapakita na roon ang symbolize ng Antichrist, no? In Daniel 7, the kingdoms are symbolized by different beasts. This different pattern is the key to our method of interpreting Daniel 2 and 7. Kung may doon sa 7 ay mga beasts, doon naman sa Daniel 2, di ba? Iba't ibang mga hiyas na bato, no? Mula sa gold, naalala niyo yan, di ba? Yan. Alam natin yan, no? At kung ating pag-aaralan, yun ang basis natin ay ang Daniel 2. Bakit kailangan natin itong bigyan ng diin? Why? Because 50 years had gone by since King Nebuchadnezzar had received his vision in Daniel 2. So, kumbaga po, binigay ay Daniel 2 ay 50 years after itong Daniel 7 naman. To repeat important matters and good principle of teaching. And Daniel 2 gave a general survey of the future from King Nebuchadnezzar's days until the second advent. But in Daniel chapter 7 enlarges on the time period between the Fourth Empire and Christ's return to earth. So dito ipinapakita yung mas malino pa po, no, doon sa Daniel chapter 7 kasi sa atin din po yun. And number 4, Daniel 2 portrays the worldly empire from a political and military viewpoint. But in Daniel 7, it includes the spiritual power
that plays an important role in the great controversy. So whatever the reason for the power of the earlier chapter of Daniel 2 and Daniel 7 is a powerful prophecy, one filled with important and relevant truth for our time. So makikita natin dito na kung meron Daniel 2, pinapakita yung gold, di ba, pinakita natin sa nakakaraang mga linggo, symbolize Babylon. At alam natin, ang ancient name ng Iraq ay Babylon. So may Iraq pa po. Medo-Persian Empire, hindi pa naman talaga Medo-Persian Empire, usually is actual Persian Empire, na ngayon ay meron pa rin po, which is Iran. Yung pangatlo, di ba, gold, silver, bronze. Yung bronze po, mga kaibigan, yung pangatlong pinakita sa atin sa Daniel chapter 2 ay yung Greece, no? At lahat ng mga history, lahat ng mga pag-aaralan nating mga encyclopedia, lahat ng yan, lahat ng mga exhibit na pinakita natin yung nakakaraan ay nagpo-portray talaga ito sa pangatlo, walang iba kundi ang Greece. At ang pang-apat ay yung pagan Rome, which is iron. No? At doon sa statues na ipinakita roon sa panaginip, yun po ay hindi po ang nanaginip ay si Daniel. Ang nanaginip doon sa Daniel chapter 2 po ay si King Nebuchadnezzar pa rin. No? Naalala niyo po yung, ano ba yun? Hindi ko alam yung aking napanaginip. Pwede bang tulungan niyo ako? Ang sabi ng mga Chaldeans say, give us the dream and we will try to interpret. Sabi ni papatayin ko kayong lahat kayo, tatatarin ko kayo. Hindi ko nga ma-recall kung ano yung panaginip ko. At nakarating yung kay Daniel. At humingin tulong siya sa Panginoon. Hindi siya nagyabang. Kaya ko yan. No? Hindi siya nagyabang. At kita natin ang Daniel chapter 2, ipinakita roon na mayroon Diyos na nagbibigay ng paliwanag, no? Ng interpretasyon at panaginip. Okay, so ibinigay niya. Kaya na-spare ang lives ng mga Chaldeans, mga astrologers, ng mga soothsayers, kasama siyempre ang mga Hebreyo. So dito sa Daniel chapter 7 ay kakaiba. Bakit kakaiba? Kasi mula doon sa ikapat, di ba naalala natin doon sa Daniel 2 ay iron, doon sa legs, ano? Tapos may 10 toes, no? Ang 10 toes ay made of iron and clay that never clip together, di ba? Naalala niyo yon. Kahit ano pang gawin, nagpakasal sila sa mga kamag-anak, yung kanilang mga pananalapig, wala talaga, nagkaroon ng mga tinatawag na digmaan. Naalala niyo yung isa sa mga si Carlo Magno, di ba? So yung Waterloo niya, namatay siya roon. So kumbaga lahat ay gagawin pero hindi nagkasanib-sanib, as what the Bible teaches us, that clay and iron cannot live together. So at the same time, dito ay 10 sungay naman. Sa 10 sungay ay may 3 sungay na nahugot at sumibol nga po yung isang sungay na may mata at bibig ng tao at kakaiba siya. At may target po siya. Ha? Ang target niya, alam na natin ang target niya, yung mga banal, yung residue. Magsalita laban sa Diyos, baguhin ang kautusan at saka ng panahon, at syempre po, persecute ang mga banal, at mayroon pang time frame, no? Panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Yan ay ating ibibigay po ng mas magandang paliwanag sa part 2 natin sa next Sunday. So excited na rin po talaga ako, no? Okay. So yung wind, sana screenshot ninyo. Ano ang paliwanag sa wind? Jeremiah 25 verses 31 to 33. Ang wind ay isang digmaan, no? Water, to ay nation, to ay people, tongue, and languages. Ano po? The 4 beasts, Daniel 7:17 ay siyempre po yung empire at kingdom, no? At lion, Daniel 2:38, bear, Daniel 5:28, 8:20, leopard, Daniel 8:21, 11:2. At dito sa anumang mga history na ating pong mapakita, it will confirm that the great world powers following Babylon were Media or Medo-Persian Empire and Greece.
But what about the fourth power? Yung pang doon nagugulumihanan at medyo takot si Daniel. The dreadful and terrible beast. Though not specifically named in scripture, history confirmed that the power that defeated Greece was Rome. No, at that time, ang Rome ay hindi pagan, hindi po papal Rome. At that time, ang Rome po ay pinapalakad po ng mga paganong emperador. Kaya nga po si pagan emperor Constantine, pagan emperor Caesar, no po, pagan emperor Augustus, no, mga ganun ho. At that time, at that time. Pero kakaiba po ito sapagkat mula doon sa pagiging pagan Rome, no, ito ay lumipat po yung Constantinople na napalitan ng papal supremacy o papal Rome na hindi na pagan Rome, although inadapt din po ng papal Rome o papal supremacy ang gawa ng pagan Rome. At isa siyempre dyan ang Sunday worship, So, kailan po, 538 to 1798 ayon sa history, ito yung pasimulahan ng kapangyarihan ng papal Rome. It started in 538. Ito ay hindi natin to inimbento. Ito ay nasa history. Kaya kahit i-google nyo yan, meron kayong mga encyclopedia sa inyong mga bahay, you can read, para ma-review tayo, At sabihin natin, hindi naman talaga nag-iimbento po tayong mga Adventist. So, totoo ito ha, huwag niyong kakalimutan. Babylon na ngayon ay Iraq, Medo-Persian Empire na ngayon ay Iran, Greece, at ang nakatalo po sa Greece ay ang pagan Rome. At mula sa pagan Rome napalitan to, at ginawa itong papal Rome. Until now, sa ating panahon ay papal Rome. I was able to visit Rome when we had our Bible conference, so I can attest and confirm. And at the at the onset pasensya na po, doon sa kalagitnaan po ng pinaka tabi, sa tabi po ng sa tabi at center po ng St. Peter Basilica ay meron po doong simbolo. Sorry po, saka natin pag-aaralan, medyo komplikado po kasi baka sabihin tayo nag-iimbento rito, kaya gusto ko history tayo, back up tayo ng history, So, ganun po talagang nakita ko by my eyes. At doon lang po, sa lugar po ng Rome ay may city, alam natin, ay merong city na may hills. At ito yung pitong hills. Sa buong history ng mundo, wala pong city na may 7 hills, only doon sa Rome. Po. World power may be said to have passed from the Greek to the Romans at the Battle of Pydna in 168 BC, with the Romans won a complete victory over Macedonia, which was divided into 4 confederacies that eventually became a Roman province. Thus, within another century of conquest, the world was united under Rome. History affirms again God's foreknowledge of world events. Kaya nga po ang Rome, may sarili silang hindi lang po basta state, At alam natin ang kasabay dito yung Italy, na which is narating naman din natin yon during our Bible conference, kasi naging bahagi po ako ng Biblical Research Institute Committee, BRC ang tawag sa Pilipinas, at hanggang ngayon member po ako for almost 10 years na po, Biblical Research Committee, BRC, na bahagi po ng Biblical Research Institute ng BRI ng General Conference, At dito nakaka-amaze talaga. Very exact, very talaga, kumbaga po wala kang sasabing nag-imbento tayo, eksakto sa Bible, eksakto sa history. Kaya hindi pwede pong 'di ba, nagbabalak po ang Rome noon na ilipat yung Rome, yung Basilica doon sa sa lugar po ng Israel, pero hindi pinahintulot ng Diyos, hindi pinahintulot ng Panginoon. Kaya po nanatili sila roon sa the city that has 7 hills.
Kaya kung pag-aaralan natin yan sa susunod pa, yung bakit may 7 hills, may 7 ulo, no, naalala niyo yun? So meron pong ganon. Sa Book of Daniel and Book of Revelation lang natin malalaman yan. Each animal shown to Daniel correspond to a sections of statutes shown to Nebuchadnezzar, as I have said before. But now more details about each kingdom are given. How interesting that creatures symbolizing pagan nations are all unclean beasts. Na ano niyo ba yon na-realize niyo ba yon? Puro mga karumal-dumal na hayop. Except for the fourth beast. Daniel described the animals are resembling some known creature. So the animals are not arbitrary symbols, as much as each one bears some characteristic or point to some aspect of the kingdom it represents. Lion. A lion is the most fitting representations of Babylon. Winged lions decorated palace, walls, and other works of Babylonian art. Kaya kung tayo makakapunta po ng Iraq, nandoon pa rin po ang mga remains ng Babylonian arts. Lahat yun, punong-puno po yun ng leon na mayroon pong eagle wing. So, hindi pwede pong sabihin na, nag-invento na naman kayo. Hindi po. Maliwanag po ang history, maliwanag ang archaeologies, maliwanag po ang mga remains that we can find doon sa Babylon o ngayon ay Iraq, no? Okay. The lion depicted in the vision eventually has its wings pulled off. It made to stand upright like a man and receive a human heart. This process symbolizes the Babylonian Empire under its king. So, nakita po natin, ay yung lalo na po sa buhay ni King Nebuchadnezzar, mula doon sa pagiging sabang hari at naging sobrang pagano at nagmalaki sa sarili niya, pero siya po ay binigyan ng Panginoon ng chance na magbago. At alam natin, makikita tayo sa sa kaharian ng Diyos, no, si King Nebuchadnezzar. I-resurrect yan ng Panginoon sa pagdating ni Jesus. Bear. The bear represent the Medo-Persian Empire that now is Iran. No, ang number one na kalaban ngayon ng Israel ay Iran. Gumagamit siya ng mga proxies ang Iran para wasakin po, at huminging tulong pa sa Russia para wasakin po ang total annihilation po ng Israel. But remember mga kapatid, wag nating maging selfish tayo, but Israel is Israel. At alam natin na bayan ng Diyos ang Israel. Tayo po'y nakakabit po, pero ang original talaga. Kaya kumbaga po ay binigyan tayo rin ng chance ng Panginoon at ibinigay sa Adventist. We are so talagang fortunate enough as an Adventist. Pero ang Iran, mga kapatid, talagang gumagawa, lalo na po yung namatay po, nagkaroon ng assassination sa sariling lugar, doon ka matitindi talaga, paano nangyari yon. Sariling lugar, sariling bakasunang bahay, ni Haniya, yung pinaka-chief ng Hamas, ay namatay doon at ngayon magkakaroon ng retaliation at wasakin ng husto ang Israel. Pero alam niyo po, kahit ano pa mangyari, ang Israel po ay hindi po matatalo. Kahit po iwanan niya ng US. By the way, ito ang aking analysis po pagka iniwanan na ng US ang Israel, totally inabandon, doon na po ang sasagip po sa US ay ang alam naman natin, Vatican. At doon na magpapasimula ang pag-amend ng Constitution ng US at ma-pursue po nila ang tinatawag nating National Sunday Law, hanggang maging Universal Sunday Law. So yung 3 ribs, kaya sabi ko kanina, di ba, very yun, meron pong pakahulugan yung 3 ribs na yon. Yun yung 3 lugar na na-conquest ng Iran, ng Medo-Persian Empire. At kung maaalala natin, ang Medo-Persian Empire, diyan po nariyan sina Mordecai at si Esther o Hadassah. Naalala niyo yun, di ba? At King Artaxerxes, po. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinagpala po, sa halip na silang mapahamak, malagay sa galo, ay ang buong pamilya po, sorry na lang,
parang nakakaawa pero wala eh. No, alam natin, si Haman kasama ng kanyang asawa, anak, lahat ng lipi niya ay nilagay sa galo at sila yung namatay. No? Niligtas ng Panginoon ang mga anak ng Diyos sa lugar ng Persian Empire. At ito'y nagkaroon ng collaboration sa Medo, kaya ginawang Medo-Persian Empire na ngayon sa ating panahon ay Iran. So kung mapapansin po natin, makarating din tayo sa Iran, nandoon pa rin po ang mga remains na magpapatunay na mayroong Medo-Persian Empire, no? Yung Iran talaga. At baka hindi po na itatanong, marami na rin po mga Christian sa Iran at may mga Hudyo din doon na talagang sila yung pinipersecute din po, no? At yung mga Christians ay pinapapatay sila. So yung na-conquest po ng Medo-Persian Empire, kaya 3 ribs yan, Lydia, Babylon at Egypt. Tatlo po yung kaniyang na conquest, no? Kaya 3 ribs representing Lydia, Babylon, and Egypt. Leopard. The swift leopard represent the Greek Empire established by Alexander the Great. The 4 wings made this beast even swifter, an apt representations of Alexander, who in a few years brought the entire known world under his dominion. Pero madali lang po rin siyang namatayan ho. Marami po mga opinion sa kanyang kamatayan. Ang kamatayan doon niya ay dahil do sa malaria. Marami pong mga wala pa siyang 40 years old, namatay po si Alexander the Great. At ang pumalit doon ay yung 4 na generals, no? General Seleucus, General Ptolemy, no? Yung mga yan. General Cassander, yan po, no? At yan po ay yung mga 4 na generals na yan, yung 4 na ulo, no? Pero mawawasak din po ang Greece, no? Natalo rin po si Alexander the Great at ang kanyang po mga bayan, ang kanyang mga ang lahat ng nakipagdigmaan, dahil meron pong ika-4. At ang ika-4 na hayop, mga kapatid, ay kakaiba. It's dreadful and terrible animal. Whereas the previous entities only resembled the animal mentioned, this one is entity unto itself. The first one are depicted as like a lion or like a bear, but this one is not depicted like anything. This multi-horned beast also appears far more cruel, rapacious than the previous one. As such, it is fleeting representations of pagan Rome, which conquered, ruled, trampled on the world with his feet. Kaya talagang matindi po yung pagan Rome at that time. Yeah, even nga si Daniel could hardly describe the 4th tong hayop, kakaiba sa lahat. At doon ay mayroon siyang 10 sungay, kakaiba talaga. At ang nakaka-amaze pa dito, yung kanyang ngipin ay yari sa bakal. At yung mga nails ng kanyang mga paa po ay yari po naman sa bronze. Kakaiba talaga. So, ulitin natin itong first na hayop, like a lion. Okay? Second po na hayop, like a bear. Like a bear. Kaya parang katulad lang, no? Kaya kakaiba po yung ika-4. Ang pangatlo ay like a leopard, no? Okay? Okay? Na nyo na? And then yung ika-4 na hayop, hindi po like a bear, like a lion, like a leopard, like a hindi po. Talagang very po ito, no? Exceedingly dreadful. Terrible beast. May iron teeth, may brass nails, may 10 sungay. At buhat doon sa 10 sungay ay may 3 nahugot. At sa 3 nahugot may sumibol na little horn. So kakaiba ang hayop na ito na ika-4. At lalong nakakatakot dahil doon sa 3 nahugot ay meron pong sumibol na isang horn.
At ang nakakaamis pa dito, ang description po ni Daniel, sumibol na maliit na sungay, ay may mata at bibig ng tao. O kakaiba yun, di ba? Kakaiba talaga siya. At dahil sa kanyang kakaibang karakteristik, ibinigay pa ng todo-todo kay Daniel yung mga karakteristik ng Antichrist. Kasi ito yung Antichrist po, mga kaibigan. Yung manggagaling sa ika-4 na imperyo at buhat doon sa 10 na nahugot na 3, may sisibol na maliit, yun yung Antichrist. Mapag-aaralan po natin yan sa next Sunday. Kaya don't miss our second part 2, no? The 4 beasts, sorry po, no, beasts po yan, are 4 empires. The 4 great beasts are identified as king. However, in Daniel chapter 7:23, explained that the 4th beast will be a 4th kingdom on the earth, which will be different from all the other kingdoms. In other words, each of the 4 beasts is a kingdom consisting of a series of kings. Since each of these 4 kingdoms consists of a multitude of nations, this article refers to as the empire. So empire po, tandaan yan. What else? Arise from the people of the world. The bees arise out of the sea. Sea ay galing saan? Ang sea po, o ating pong kanina pinag-aralan natin, ano? Ang ibig sabihin ng tubig, language, nation, people, tribes, yung mga yan. But Daniel 7:17 explained that this king will arise from the earth. The Z in Daniel 7 verse 3 therefore is a symbol for the earth, and the earth is the physical earth but refer to the people of the world. So manggagaling daw po sa tao, no? Exist one after the other, like the metal kingdoms of Daniel 2. Ginto, pila, di ba? And so forth and so on. These empires will not reign simultaneously but one after the other. Okay, so kumbaga po, pag natapos yung isa, yun naman. Yan po. The 4th beast was different from all the beasts that were before it. The 4 beasts will devour the whole earth, which leave no place for other beasts at the same time. The praise after this in Daniel chapter 7 verses 6 to 7, in-explain sa atin dito ang sequence ng beasts na kino-confirm po sa atin yung beasts will follow one after the other. It's just like in Daniel chapter 2. Pagkatapos po ng Babylon, meron na naman po Medo-Persian Empire. Pagkatapos ng Medo-Persian Empire, meron pong Greece. Pagkatapos ng Greece ay may pagan Rome. So ganun din po sa Daniel chapter 7. No? Hindi po sila yung sabay-sabay. Kumbaga po meron talagang lapses ng oras. May time frame na po. Kung ganun talaga ang prophecy, no? May time frame talaga. It will come to pass. The 4 beasts has 10 horns, symbolizing 10 kingdoms that will come out of the 4th empire, which is the pagan Rome. Each consisting of a series of kings. But the main character in Daniel 7 is the Antichrist, symbolized at the 11th horn. Diba, 10? Nahugot ng 3. So parang pang-11 yung maliit, no? That grows out of the 4th empire. It is small when it comes out, but grows and eventually dominates the other kingdoms. So talagang amazing po itong ika-4, sapagkat ipinapakilala na rito sa atin yung Antichrist. All these thousands of years of human history had come and gone, just as predicted. How much comfort can you get from knowing that above all the clamor, unrest, and at times utter chaos, God rules? What does it teach us about the trustworthiness of scriptures? So sinasabi sa atin, mga kapatid, sa overtime, no, natutupad ang lahat. At pagkatapos, gaano katindi ang banal na kasulatan na ito talagay masasabi nating yung ating trustworthiness. Hindi po pwedeng hindi ka magtiwala. No, ibang mga libro
mga katang-isip lang, mga kopya-kopya lang, pero ang salita ng Diyos, mismong talaga pong ang banal na Espiritu, ang nag-inspired sa mga writers, no? Ang tunay na author ng Biblia ay ang Diyos. At ginamit niya lang more than 35 to 42 authors, no, na mga writers para maisulat po ang banal na kasulatan. Ang iba diyan hindi magkakakilala, ang iba diyan magkakaibang mga panahon, but when they were compiled together, makikita natin na amazing po talaga ang salita ng Diyos. The fourth beast is different, no? Bakit? Hindi like a lion, like a bear, like a leopard, kakaiba. Dinescribe talaga po siya, no? Kakaiba. And there's an important comparison between Daniel 2 and 7 that we not want to miss. Why? Because in Daniel 2, the fourth power is iron, arose after Greece. But the fourth power changes some, but it remains until the end. It was destroyed only when God set up His kingdom. So ito, natapos ang Babylon, Medo-Persian Empire, ang Grisya, pero yung ikaapat na hayop, mga kakaiba. Matatapos lang yan sa pagdating ng ating pong Panginoon. Kaya merong, kung naalala niyo yung malaking bato, no, doon na nagwasak doon, no, hindi naman tinamaan yung ulo ng ng statues, 'di ba? Naalala ni Daniel chapter 2, doon po itinama sa mga toes, In Daniel chapter 7 with the fourth power, the fourth beast, the same thing happens. The fourth beast arose after Greece and remained until the end of time. It changed to another form when it was destroyed at the coming of God's eternal kingdom. Kaya darating ang ating Panginoon, wawasakin ang mga naghari-harian, no, na kanilang talagang inapi ang bayan ng Diyos, inapi ang mga banal, at nagsalita laban sa Panginoon at baguhin ang panahon at ng batas ng Panginoon. So in both Daniel 2 and 7, the fourth power coming after Greece remain until the end of the world. So ang tanong ko lang ngayong umaga, no, what comparison do you see between scripture ng fourth beast ng Daniel 7:19? Pwede niyo pong isulat yan sa inyong, i-type niyo po dyan sa ating sa Facebook po, no, sa ating comments. Where does the little horn arise from? No. What causes the death of the little horn in Daniel 7? No, part 2 na po natin yan. So Daniel 7 spend more time describing this little horn, more power than any of the other powers. Doon siya nag-zero in, no? Doon siya talaga nag-focus sa little horn. This little horn arose out of the fourth beast and remained part of it. The little horn must be very serious because so much time is spent on it. This power arose out of the fourth beast, but continue until the end of time when God set up His kingdom on earth after the judgment in heaven. Then the little horn power is destroyed. Kaya po, sa second coming ng Panginoon, talagang destroyed na po talaga yan. No po, doon pa nga lang sa 7 salot, di lalo na sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa, no? People have often talked about trying to build a kingdom of God on earth here and now, but they all have failed. Why? Why? Because our hope only in God's rescue of His people, as shown in Daniel chapter 7. So the little horn, Daniel 7 goes from Babylon, which is Iraq, Medo-Persian Empire, which is Iran and Greece, to pagan Rome. No? Pagan Rome was the part of Rome that rose after Greece. At dito natin makikita, sino nga ba itong little horn? Paano natin may describe at ma-zero in itong little horn na ito? Ano-ano ba talaga ang kanyang mga karakteristik na dapat nating matutunan at malaman sa kanya? No? Tingnan natin. Sorry po. Nagkamali ako ng katatype dito. Pasensya na po, no? Nagkakadoble-doble. Most Protestant reformers believe it was papal Rome. Even before the Reformation, some Jewish experts also believed the little horn was papal Rome. It's hard to say how the beast could be anything else. In fact, it cannot be anything else. You might need faith to believe in the second coming
or the resurrection, but you do not need much faith to see that papal Rome is the power shown here, which is the little horn. Tingnan natin. Tingnan natin ha. Below are some traits of the little horn. How this trial or traits match papal Rome. Kasi sa history, nawala na talaga po ang pagan Rome. No, Constantinople, nalipat na, pumalit na po ang papal Rome. At sabi po ng history, ilagay niyo dyan sa inyong mga papel, 538 AD hanggang 1798 AD ay kumpleto ito na 1,260 years. At ito ay tinagurian sa history na Dark Ages. Kung titingnan po natin mga kaibigan, yung kaninang sinasabi po, time, times, and half a time, 360. Lagay niyo dyan. Times 360 times 2. Ilan yun? Half a time, 360 divided by 2. Kung kayo mathematician, madali niyo makocompute yan. Ang computation ay ilan? 1,260 years. Tamang-tama po talaga na during the time ng 538 to 1798, i-minus nyo 1790 to 538, 1,260 years. Ang tawag dyan ay Dark Ages. Yang panahong yan na kung saan ay nanagana ang kapangyarihan ng kapapaan. Pero bakit natapos ng bigla noong 1798? Yan ang ating part 2 na pag-aaral kasi malalim po talaga. May mga pag-aaral po tayo dyan. Pero saglit natin tingnan ang mga character traits na kumakatugon at it points to papal Rome. Number 1, the little horn arose from pagan Rome. Daniel 7:19 to 20. Number 2, the little horn made war with the saints and prevailed against them. Daniel 7:21 to 25. Nangyari po ito, lalo na persecution during Dark Ages. Yung mga, actually po, ginamit pa, narating natin po ang Rome. Sa Rome ay meron po doong kakaibang amphitheater. Umiiyak po ako nung narating ko yun. Maraming salamat po sa General Conference at SSD for allowing me to be part of the Bible Conference that happened in 2018. At narating natin yun ng libre, walang bayad. Wala po akong binayad kahit 5. Sinagot po lahat ng GC, yung mga member ng BRC. At umiiyak po ako nang nakarating ako sa amphitheater ng Rome, na kung saan, naalala natin ng history, ang mga Christians ay sinunog ng buhay, umaawit, na sinusunog na, umaawit pa. Ang iba, pinakawalan po ang mga leon na ginutom ng sobrang gutom, kaya yung mga Christians nilapa sila hanggang kinain sila, Pero they are praying, they are singing while they are being devoured by lions, So ito po 'yun mga kaibigan, At marami po ang mga Bible ay pinalitan, ang iba pinalitan, ang iba sinunog at gumawa sila ng sarili nilang Bible, ang tawag ay apocryphal. Kaya nga po meron po mga librong dinagdag sila, sa kanilang Bible, 7 books ang dinagdag, mula 66 ginawang dinagdagan ng 7, so naging 66 plus 7 is 73 books po ang apocryphal book po ng mga Roman Catholic Church, po. Ang isa diyan book ni Baruch, marami, dami po. At number 3, characteristic po ay the little horn taught to change times and laws. So binago. Kung maalala po natin, sa susunod nating pag-aaral ay magbabasa po ako dito at aawit pala ako ng Ma'am Rose, aawit tayo ng Pasyong Mahal. At meron po akong original na pinamana pa sa akin ng aking uncle na pare, nung ako'y Catholic pa, ako po ay dating Katoliko, ay pinamanahan po ako ng napakagandang libro na ang tawag po din ay Catechism. Ang Catechism po kasi ay libro ng tanong-sagot. Kumbaga sa atin ay Bible study books, meron din po ang Catholic. At doon ay malinaw na malinaw
na sa page 155 po na maalala ko pa ay ano ang ikapitong araw? Sumagot, ang ikapitong araw ay Sabat. Ano yung Sabat? Sumagot, ang Sabat ay Saturday. O bakit nilipat ang Sabado at ginawang linggo? Yun, in honor of the venerable sun god, during the time of Constantine the Great. So dito may mga ano po, binago ang kautusan ng Diyos, 'di ba? May 10 utos, tinanggal na po nila yung pangalawang utos, tapos pinalitan pa nila ng ika-4, pinalitan pa ng linggo. So yun ang mga bagay na pag-aaralan po natin na next Sunday kasi para detail po ang ating pag-aaral. At ang pang-4 na character traits po ng little horn o Antichrist will be blasphemous. Blasphemous. Sorry po kasi pag mabilis ka magta-type, nadadagdag yung number, the little horn power will be blasphemous. Talagang ano po yan, makita natin na nagsasalita laban sa Diyos. All these traits had been very clearly shown in history. There is no question about who this little horn power is. We have to be careful in how we teach these prophecies so that we will not hurt other people. But we would be unfaithful in our responsibility to God if we failed to present truth from the Bible. So bagamat masakit talaga, responsibilidad din natin sabihin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa bawat isa. My dear friends, dito ko tatapusin ang ating part 1 para lalo nating maunawaan ang Antichrist and little horn ay meron tayong part 2. Pero tandaan natin, we go to the Lion of Judah, si Jesus. Sinasabing siya ang Lion of Judah at sinasabi rin siya po na tupa, sapagkat yan po ang isa sa mga pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nawa ay lalo nating iwagsi sa ating mga isipan ang anumang mga prejudice sa ating mga kaibigang Katoliko at ibang mga relihiyon, kundi mahalin natin sila at ma-appreciate nila na the most loving people in the whole world are the Adventist Christians who believe that Jesus is coming back again, that Jesus is the Lion of Judah. This is my prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, punong-puno kami ng pasasalamat. Ibinabalik namin sa inyo ang papuri na minsan pa pinakikita nyo sa amin na sobrang lapit na po talaga yung dumating. Ang mga nangyayari sa sanlibutan, ang mga ginagawang pang-aapi sa inyong mga anak, ang mga churches sa Bangladesh at Pakistan ay pinasira kahit po sa lugar po ng Laos. Maraming mga tao sa India, napakadami po Panginoon na nangyayaring mga bagay na hindi inaasahan. Pero salamat po. Ang katotohanan na itatayo, ang katotohanan ay maibibigay at ang katotohanan na magpapalaya sa bawat isa. Itinatalaga ko sa inyo, Panginoon, ang mga nakikinig, ang naaabot ng platform na ito. Pagkalooban sila ng kalusugan, kagalingan, at higit sa lahat, Panginoon, ay maranasan ang patnubay ng Espiritu Santo. Ama, tanging-tanging lalapit namin sa inyo si Nanay Magdalena Acoba na nasa lugar po ng ICU ng Kidney Institute. Kayo ang Diyos na manggagamot. Mula nawa sa kanilang ulo ng talampakan ay maranasan ang kagalingan. Ganyan din kay Cesar Aguila. Patuloy, Panginoon, na si Cesar Aguila ay magkaroon din po ng kagalingan. At ang bawat isa sa amin, hindi man namin mabanggit na kami may mga karamdaman, sakit na nararanasan. Patuloy, Panginoong, pagkalooban ng bawat isa sa amin ng kalusugan, kagalingan, na kayong pinagkukunan ng buhay at pinagkukunan ng lahat ng aming pangangailangan. O Diyos, sigit pa dito ay pagkalooban ng bawat isa ng kapayapaan, ng kagalakan at ang amin pong buhay na walang hanggan ay huwag nang mawala sa amin. Selyuhan niyo ang aming kaligtasan at maging karanasan ng bawat isa ang inyong patnubay ng Espiritu Santo. Ibalik kami sa susunod na linggo, Panginoon, sa aming napakagandang pag-aaral. Naway maging karanasan namin, Panginoon, na masundan namin ang pag-aaral na ito
at maibalik namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat, hindi para sa aming sarili, alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa mahalagang pag-aaral ng Daniel Kapitulo 7 na ibinahagi ni Pastora Jade. Ang pinakamahalagang mensahe po ng Daniel Kapitulo 7 ay ito: ang kaharian ni Jesus ay walang hanggan. Ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay pansamantala lamang, ngunit ang paghahari ni Jesus ay hindi kailanman mawawasak. Ang napakahalagang aral po sa buhay na ating natutuhan sa mensaheng ito ni Pastora Jade ay huwag po tayong matakot sa mga nangyayari sa sanlibutan. Sa halip, manatili po tayong tapat sa Diyos. Mamuhay po tayo ayon sa Kanyang salita at magtiwala po tayo sa pangakong si Jesus ay muling darating upang itatag ang Kanyang walang hanggang kaharian. Naway ang mensaheng ito ay magpatibay po sa ating pananampalataya at maghanda sa atin sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Bilang pasasalamat po natin sa Panginoon para sa buhay at ministeryo ni Pastora Jade, ay atin pong pakinggan ang awiting Salamat Panginoon para kay Pastora Jade M. Hintay. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong hinirang, sa lingkod mong buong pusong sa iyo'y nag-alay. Sa bawat panalangin at salitang ibinahagi, ang pangalan ni Jesus ang lagi niyang itinaas. Sa mga pusong nanghina, pag-asa'y Kanyang dinala, at sa Kanyang paglilingkod nakita ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade, sa buhay niyang naging pagpapala mula sa iyo, sa kanyang pananampalataya at tapat na paglilingkod. Maraming puso ang inilapit niya kay Kristo, bagaman siya ngayon ay tahimik na nagpapahinga. Ang mga binhing itinanim niya'y patuloy na mamumunga. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade, hanggang sa muling pagkikita sa pagdating ni Jesus. Sa Daniel at Revelation, pag-asa'y Kanyang itinuro. Sa gitna ng dilim, si Jesus ang Kanyang itinaas. Ang Kanyang buhay ay patotoo ng iyong katapatan. Ang Kanyang tinig ay nagbigay lakas sa
mga nanghihina. Kaya kami magpapatuloy sa gawaing Kanyang minahal. Ibabahagi ang katotohanan hanggang sa iyong pagbabalik. Darating ang araw, tutunog ang trumpeta. Ang mga natutulog kay Kristo ay muling babangon. Wala nang kamatayan, wala nang paghihiwalay. Sa tahanan mong banal, luha'y papalitan ng kagalakan. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade. Sa buhay niyang buong tapat na inialay sa iyo ang kanyang pag-ibig at halimbawa ng paglilingkod ay mananatiling buhay sa puso ng iyong bayan hanggang dumating ang araw ng dakilang pagkikita. Kami maglilingkod ng may pananampalataya. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade, isang mahal mong anak at lingkod na tapat. Salamat, Panginoon, para kay Pastora Jade. Hintay, Maranatha, darating si Jesus at kami muling magkikita. Kung kayo po ay napagpala sa video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Pagpalain po kayo ng Panginoon